Here's the reason why bakit bad financial advice ang mag-ipon para sa future. At kung bakit mas gugustuhin na lang natin na wag na lang tayong mag-ipon. And this is because of inflation dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sabi natin pagkain, gasolina. For example, nag-ipon ka ng 1,000. Tapos nung panahon na yon, ₱50 lang per liter ang gasolina. So kung nagpagasolina ka noon na ₱50 pa lang doon gamit ang 1,000 mo, eh di magkakaroon ka pa sana no ng 20 liters. Pero ngayon sabihin natin nasa ₱100 na siya per liter. So kung ngayon ka magpapagasolina, yung inipan mong 1,000 ngayon, dadalhin mo o gagastusin mo siya ngayon, 10 liters na lang yung mapapagasolina mo. So imbis nag-ipon ka para, alam mo yun, maging okay ka in the future, napalala pa, hindi ka pa naging okay, nalugi ka pa. So ano ba dapat? Hindi ka lang dapat mag-ipon. You have to save and invest. Ang problem kasi sa mga Pilipino, ang dami nilang liquid asset, ang dami nilang nagiging ipon, and then kinakain to ng inflation. So sa investing kasi may dalawa tayong goal. It's either capital preservation or capital appreciation. Sa capital preservation, from the word preserve, is to preserve the capital na hindi siya kainin ng inflation. So ibig sabihin, ito yung mga investment na kung saan pinapantayan lang nito yung inflation. Sabihin natin government bonds, corporate bonds, savings account, time deposit, or sabihin natin pag-ibig MP2, yung dividends na binibigay nila, pansinin nyo, somehow tumatama siya, sumasabay siya doon sa inflation. So ito yung mga capital preservation investment. Capital appreciation naman, number 2, is nilalamangan, mas mataas pa yung return nyo yung balik kesa doon sa inflation. So ito naman yung mga high risk type of investment. Sabihin natin mga real estate, stocks, equity funds, at kung ano-ano pang mga type of investment na mas mataas doon sa inflation. So basically, save and invest.